shall be last of all and servant of all. So ang dakila pala sa mata ng Diyos, yung napakumbaba. Hindi iniisip ang sarili, ang iniisip ang Diyos at ang tao. Kasi may maraming problema sa ating community dahil palagi ang sarili ang inuuna. Ang gusto palagi ang sarili, hindi ang Diyos, hindi ang kapwa. Pero ang tunay na Kristiyano, ang sarili ang nahuli. Inuna ang kalooban ng Panginoon. And that is humility. So ang Kristiyano ay hindi makasarili. If anyone wishes to be first, he shall be, ano daw ang sinabi? Last, uli sa lahat. That's why ang Kristiyano, ang inisip palagi ang kay Lord. Ano ang gusto Lord sa buhay? Ano ang gusto ng Diyos sa buhay? Pero ang gusto natin, ang sarili natin. Gusto ni Lord na mapalaya ka. Pero hindi ka nagpapatulan. Inisip mo yung galit. Diba? Sabi na, ang sumunod sa Kanya, limutin ang sarili. Mas kinasaktan ka, magpatawad. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin natin. So, walang kapayapaan sa puso natin. Pangalawa, sabi nito, taking a child, he placed it in their midst and putting his arms around it. And he said, whoever receives one child, such as this in my name receives. Kinuha yung bata. At that time, yung teksto at that time, yung bata, parang hindi bahagi ng lipunan. Pero anong ginawa ni Jesus? Kinuha ang bata, saan nilagay? Sa gitna. Hindi lang nilagay sa gitna, sabi na, he embraced, hinakap pa niya ang bata. So ano ibig sabihin dito? Na sometimes may mga tao sa buhay natin na parang wala na, hindi na bahagi sa puso natin, sa buhay natin. Mga yung ating kaibigan, kasamahan sa community, nag-exist sila. Sige na lang, pero hindi na bahagi sa buhay natin. Pero ang mensahe ng Panginoon natin ngayon ay yung mga tao na naging paratulan ng mga bata na pinatabi na lang natin. Gusto ng Diyos, ilagay mo sa gitna ng puso. At hindi ilagay sa puso mo, yakapin, magpatawad. Ibig yun ang ibig sabihin, pagpakumbaba. Mas kinasaktan ka, hindi mo pinakinggan ang emosyon mo, ang galit mo, ang pinakinggan mo, ang Diyos ang pananampalataya mo. So yun ang tunay na Kristiyano, hindi makasarili. Hindi ang emosyon, ang galit, ang pinakinggan, kundi ang tinig, ang boses, ang kalooban ng. That's why dito nga, sa ikalawang pagbasa sa dito,